Hi guys, good afternoon and welcome to Airs of Zeal. So, susunod na unit natin for today is Lancer Tactical 04B G2. Okay, so ito siya. Si Lancer Tactical. Ito ko muna yung side niya. And ang markings ni Lancer Tactical. Ayan. Tapos out of the box meron siyang pakita muna natin yung buong unit. Ayan. Okay. Okay. Pogi. Anyway, so out of the box meron siyang 300 rounds capacity na magazine na Decamot. Ayan. Okay, tapos included na ang stock batteries, stock charger. Ito yung battery. Okay, tapos stock charger included. Meron siyang forward grip. Ayan, yung grip. So ikakabit nyo yan dyan. Mamaya ikakabit natin to. And meron na siyang batteries, charger, grip, magazine, hard case. Okay, meron siyang hard case na kasama. So ito ay polymer unit. Okay, so polymer siya, but ito yung pinaka affordable sa mga starters kung gusto niyo magsimula. Ito, andito na lahat. May battery, may charger, 300 rounds capacity magazine, may grip, and may hard case. Yun yung pinaka-importante, yung hard case. Kasi siyempre para mas maingatan yung unit, dahil hindi naman natin pwedeng itabi lang to kung saan-saan, di ba? Medyo mahaba to. Okay? So, testingin na natin. Lagyan muna natin ng batteries. Sa paglagay ng batteries, ito siya, di ba? So, dito tayo maglalagay sa kanyang buttstock. So, paano ba i-access yan? Meron kayong pipindutin dito sa ilalim. Okay, so yan, mag-open na siya. Tapos meron pa siyang cap. Okay, huwag niyo kakalimutan yun. Then ma-access nyo na yung yung plug. Okay, so sa plug, ayan, pareho sila. Tamiya plug ang tawag dito. Okay, so sa paglagay ng batteries, ang una nyong gagawin, take note guys, na pag nilagay nyo makaganyan, so kung mapapansin nyo, itong mga wires nakalabas. So kung isusuksok na natin yan dyan, masikip, di ba? Ang gagawin nyo, i-atras nyo muna yung buttstock. Ayan, atras nyo muna para onti na lang yung wire na nakalabas. Mas madali na siyang itago kasi i-cover nyo pa, di ba? So kung nakasagad yan, matutupi yung wire. Okay, mahirapan kayong ipasok. So masikip. So hindi naman natin gagamitin na naka ano to, di ba? Masyadong malapit. So gagamitin naman natin to talaga nakaganyan. Ganyan, di ba? Depende sa inyo. Basta mas maganda yung ayan, ma-access nyo naman yung plugs. So kabit nyo na yung plug. Ayan.
medyo masikip lang. Okay, so wait lang, ayusin natin tong mga plugs kasi minsan yung mga ano niya so iangat lang natin ng konti para mag shoot. Okay, so ayan. Okay, pag na-shoot nyo na, pwede nyo nang i-testing kung puputok. Ayan, so since naka-plug na siya, pwede nyo na siyang itago. Mas madali na siyang itago at mas madali kung iaangat nyo pa. Ayan o, diba? Konti na lang yung nakalabas. Then lagay nyo na to. Okay, tapos sarado nyo na. Ayan, sasarado nyo yan. Okay, tapos pag nakalagay na yung batteries, iwasan nyo na lang na masagad hanggang dito yung stop kasi magko-compress yung mga wire sa loob. So ayun, medyo matigas na siya. So hanggang dyan lang para hindi na siya para maiwasan yung pag-bend ng wires. So hanggang dyan lang siya. At hindi rin naman nating ginagamit yan, di ba? Ganyan. Yan ang tamang ano niya, adjustment niya para sa akin. Okay, so yun, kung gusto niyo mas maikli, okay lang din naman kung gagamitin niyo to. Yeah. Pero yun nga, ako mas gusto ko yung medyo mahaba para okay. So ayan, bala na lang. So nakabit na natin batteries. Ito yung bala niya, high cap rounds, 300 rounds. Ayan, bubuhos nyo na lang yung BB sa loob. Okay, try tayo ng damihan natin konti. Okay, tapos pag nakapaglagay na kayo ng BBs, ito, kakamutin nyo yung ilalim. Okay, so tandaan nyo ang pagkamot, pa forward, pag ganun. Tapos aangat yung BBs, makikita nyo aangat. Ayan, tapos kamot lang hanggang sa medyo masikip na, parang maganit na siya. Salpak. Okay. And ayan, testing muna natin to. FPS test muna tayo. Okay. So FPS test gamit ang 0.20. Ayan. Paring 387.3. Ayan, pangalawa. Paring 387.7. And pangatlo 386.3. Yan ang average niya. Okay, so semi tayo. Semi auto. Sarap oh. Tapos full auto, meron siyang selector. Okay, tapos ngayon
Wait lang, baba ko lang to. So, kasama ang order ni Sir. So, umorder si Sir ng itong Red Dot Trigicon ACOG. Okay, salpak lang natin. Pati yung forward grip, salpak rin natin. Tapos, meron akong ipapakita sa inyo. Tetestingin natin yung Bifrost Suppressor, yung tracer. Okay, wait lang. Diyan lang kayo. Sorry. So, kailangan kong pakita to kasi para makita ni Sir kung paano ikakabit tong red dot. So, wait lang. Sir Jason, ayan. Iluwagan nyo lang yan. Ito yung parang knob nya. So, pag maluwag na, pwede na lang isalpak sa reel. Ito sa taas. Yan. So depende sa inyo kung yan. So depende sa layo ng pagsipat nyo, adjust nyo na lang yung stock or adjust nyo yung red dot. Tapos ganun din ang pagsikip. Ito yun, dalawang knob nya. So pag luwag and pagsikip. Tapos ayan, meron din siyang adjustment itong taas. And ito. So para ma-access nyo yung pag magzi-zero kayo ng red dot, ayan, tanggalin nyo lang yung takip. Takip lang to, itong iniikot ko. Tapos ayan, ma-access nyo na yung ayan, makikita nyo na. Ma-access nyo na. Gamit lang kayo ng Phillips flathead. Tapos dito naman yung left and right. So dito sa gilid ma-adjust yung left and right. Okay, so ayan siya. Flathead din ang kailangan nyo. Okay. Tapos ang switch nya ay nandito. Okay, so meron siyang red and green. Okay, pakita ko sa inyo. Ito yung green. Kita ba yung green? Ayun. Kaso, ayan. So, ito yung green. Sana kita yung green. Ayan yung green. And, so, ma-adjust nyo yan sa yung green dot na yan. Sana. Asa na? Ayan, red. Ayan, red, green. Ayan. So, ma-adjust nyo yan, yung sizes nyan. Tsaka, brightness pala, ayan. Ayan, brightness nya. So, ito yung green. Ayan, ma-adjust nyo, yan yung pinaka-bright. Tapos, off. Tapos, yung red naman. Kita ba? Ayan o, yung red. Nasa tinga ko, ayan. So, sana nakikita nyo. Okay. Okay, tapos salpak lang natin yung Bifrost suppressor para testingin na rin natin pare-pareho, sabay-sabay. And ito pala, paano nga ba to? Ito meron siyang knob sa ilalim. Okay, luluwagan nyo lang yan. Tapos tsaka nyo isa-slide. Sina-slide lang to. Ayan, so sir, ayan, bala ganito, sina-slide lang siya.
Tapos adjust nyo na lang sa inyong gustong ano. Okay. So halimbawa yan, ganyan. Ito na ang full setup para kay Sir Jason Lazatin ng San Jose del Monte, Bulacan. So last week umorder si Sir ng Beretta ata yun. Sorry, hindi pala Beretta, yung Glock 18C pala ang order ni Sir Jason Lazatin last week. And umorder siya ulit ng Lancer Tactical 04B, ayan, G2. And kumuha siya ng Trigicon red dot scope. Tapos itong forward grip kasama na yan sa unit. Ayan, so ano yan, napakaganda. Diba? So ayan. Nasa inyo kung ano kayo. Okay. So ganyan. Either ganyan. Ganyan. Okay. So ngayon testing na natin. Lagay ko lang tong smoke tracer. Okay, wait lang. Kapit lang natin yung smoke tracer. Gustong makita ni Sir kung anong itsura sa unit niya eh. So testing natin. Okay. So sa paglagay ng smoke tracer or kahit na anong suppressor, ayan, tanggalin nyo lang yung tip dito sa dulo. Then pwede nyo na ilagay yung smoke tracer. Pogi nito. Ayan. Nakaso. Okay, so ganyan siya. Grabe. Ang pogi, oh. Diba? So okay. And ano nga pa? Ano pa ba? So ito, kung makikita nyo guys, Sir, cover lang to ah. So press nyo lang yan. Tapos yan, masaslide nyo na kung gusto nyo maglagay ng iba pang attachments dito sa gilid. Pwede kayo maglagay ng flashlight, laser, or ano ba? Ayan. So okay. Testingin na natin yung smoke tracer. Off ko lang yung light dito para mas ma-appreciate niya. Lagyan lang natin ito dito sa likod para may space. Okay. And syempre, since nasa loob tayo ng bahay, I mean ng kwarto, kailangan yun ito. Okay, ang haba oh. Okay. Okay. Yan. Semi-auto. Testing mo natin. Hindi ko pala lang. Yan. Tapos meron siyang mode. Yung unang mode, yun yung rainbow ata. Kung di ako nagkakamali. Rainbow. Tapos yung pangalawa, yung nagpapalit ng kulay kada putok. And itong third, yan yung kulay pula. Okay? So firing tayo. Kita niyo yung usok? Oh, ay usok yan. Okay?
full auto para mas ma-appreciate nyo. Wow! Kita nyo yung usok? Okay ba? So, ayun. So, bago ko makalimutan. Okay, so after nung paglalaro, yeah, for example, tapos nyo nang gamitin yung unit nyo. Okay, so after nyan, release nyo yung magazine. Okay, so kung di nyo nagagamitin, normal yon, may mahuhulog na 3-4 na bala pagka-release ng magazine. And ito yung magazine release nya. Okay, tapos after nyo ma-release yung magazine, ilagay nyo sa semi-auto, putok nyo ng mga 2. Nakita nyo yung unang putok, meron pang bala kasi loaded pa yung chamber nya. So sa pangatlo, wala nang bala yon. Okay, so sa pangatlo wala nang bala. And bakit ba natin ginagawa yon? So kaya natin pinuputok siya ng walang bala, mga 3, 2, 4 na putok, para ma-clear natin yung chamber unang-una. Tapos yung spring, since meron siyang motor, which is actually lahat merong spring, may spring siya eh. So yun yung spring niya sa loob. Kung hindi natin i-rest yung spring, naka-compress siya. So ang tendency nun, pag stinor nyo nang naka-compress ang spring, eventually mas mabilis siyang lalambot. So kaya natin pinuputok ng ganyan para yung spring naka-rest. Okay, hindi siya walang tension, so hindi siya stressed. Okay, so yun lang, para mas tumagal yung spring, and syempre para safe yung unit, para wala nang bala sa chamber, hindi na siya loaded. Tapos lagay nyo ulit sa safe. Ito guys, ito. So ito yung safe, nakatutok dun. Ito yung semi, nakatutok sa taas, and yung full auto. So ayan, naka-safe, and pwede nyo nang itago once na matanggal nyo yung batteries. Okay, so wag nyo siyang itatago ng naka-connect pa yung batteries dun sa unit, kasi magdi-discharge kahit na hindi Sir Jason, sana nag-enjoy ka sa panonood, at I'm sure dito sa order mo mag-enjoy ka. So andito na lahat, super affordable price. Kung gusto nyo order, PM lang kayo sa page. And kung gusto nyo kumuha ng suppressor, yung Bifrost smoke tracer, kita nyo naman, ito yung Bifrost smoke tracer. Okay, astig, diba? Ayan, so again, thank you very much Sir Jason Lazatin ng San Jose del Monte, Bulacan. And shoutout nga pala sa kanilang page, yung Cool Breeze Aircon Specialist. Okay, located dyan sa kanilang area. Popost ko yung page nila dito para makita nyo yung... Okay, so yun lang, and sana nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy kayo, like, subscribe, share sa Facebook page namin, sa YouTube channel namin. Okay, so ayun lang. Thank you very much. See you on the next one. Bye bye.